Gaano kalalaki ang mga alon, nakakatakot. Grabe yan, oh. Lalamunin ka talaga pabalik eh. Yan ang Pebble Beach ng Barangay Borlongan sa Dipaculao, Aurora. At isa lang yan sa maraming magagandang lugar sa Aurora ang pupuntahan natin sa adventure natin ngayon. Kaya sa lahat ng vegetarian adventurers, samahan niyo ako at ang Team Tiwalag sa isang epic moto adventure sa napakagandang Aurora. You'll be just fine. Dito sa Aurora. You'll be just fine. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Mag-umpisa ang adventures natin sa Ampere Beach, ang isa sa pinakasikat na stopover ng mga turista at biyahero dito sa Aurora. Pero medyo mali yung ating timing. Masama ang panahon, pero okay lang. Marami pa naman tayo ibang mapupuntahan dito sa Aurora. Sadyang ganito ang dagat dito sa panahon ng December hanggang February. Pero tuwing summer naman ay napakakalmado, kaya magandang isama ito sa listahan ng mga summer adventures ninyo. Maraming taniman ng buko sa Aurora. Kaya naman wala kang mabibilhan ng buko juice dito. Dahil ang mga buko dito, hinihingi lang. Basta marunong kang magpaalam, hindi ka pagdadamutan. Napahintulan tayo dito sa may parting ito ng kalsada na puno ng mga buko. Pero nagtataka kami kung bakit walang mga dahon. Akala namin ay tinabas sila ng mga lokal para siguro pabulaklakin, ganyan. Pero hindi pala. Yan pala ay aftermath ng Bagyong Pipito. Napakarami mga coconut plantation ang nagkakalbo-kalbo yung mga puno. Gawa ng napakalakas na hangin. Alam mo talaga tinabas eh. Ganyan kasi dito sa parting ito ng Aurora talagang daanan ng mga bagyo. Sila yung sumasalo ng bagyo bago pumasok ng inland ng Luzon. Kaya talagang napakalaking pinsala ng natatanggap nila tuwing merong bagyong dadaan. First stop natin dito sa Dinadyawan Public Market at namili tayo ng ating mga kakailanganin pagkain. Meron dito seafood, merong mga gulay. Yung nga lang medyo maliit yung kanilang palengke, konti lang yung choices. Pero ang good news ay marami sila ditong tindahan ng pang camping equipments, camping stuff. So kung meron kayong mga nakalimutan para sa camping ninyo, meron dito. Ito pala ang mga kasama natin ngayon sa ating Aurora Adventure, ang Team Tiwalag. Check nyo ang kanilang mga channels para sa ibang perspective ng biyahe na to. Ang target naming mapuntahan ay ang Dinadyawan Rock Formation na nakita lang namin sa mapa. Kaso wala palang direct access dito. Kailangan mong pumasok at magbayad sa mga resort na malapit. Pero dahil vegetarian tayo, sinubukan namin sa beach dumaan nang may makita kaming pasukan na hindi sakop ng kahit anong resort. Hindi nyo naman kailangan gawin tong ginagawa namin dahil marami naman ditong resort na mura. Yung pinakadulo, merong 100 na entrance fee. Hindi ko lang alam kung overnight o day tour lang yon o kung may extra pa pag magka-camp. Pero dahil nga vegetarian tayo, pinili namin baybayin yung beach at puntahan yung pinakamagandang part ng dalampasigan ng Dinadyawan. Doon raw at walang bayad syempre, pero yun nga lang, ito struggle puntahan. Hindi namin natuloy yung aming unang plano na pumesto doon sa may white sand beach ng Dinadyawan. Parang hindi na kinaya ng mga motor namin at ng katawan. Pero meron sana doong mga campsites na hindi naman namin afford. Well, afford natin pero tayo ay vegetarian kaya dito tayo napunta sa isang raw spot.
Tara, silipin natin yung beach na pinagcampingan natin para makita ninyo kung gaano gaano kalalaki ang mga alon. Nakakatakot. Talagang hindi mo tatangkaing lumapit sa tubig. Grabe yan, lalamunin ka talaga pabalik eh. Dito na kami magluluto, dito na kami magpapahinga, at dito na kami mag-overnight. At bukas ay marami tayong mga pupuntahan na magagandang lugar na nasasakupan ng Dinadjawan at siguro pati na rin ng Tipakulao, Aurora. Kita-kits tayo bukas. Kinabukasan ay napagpasyahan naming puntahan ang Aurora Lighthouse na nasa Baler. Pero bago yan ay hinintuan muna namin ang mga magagandang natural na tourist spot na bukod sa maganda na ay libre pa. Kagaya na lang nitong Digisit Rock Formations ng Sitio Digisit. Ang kagandahan dito, nasa gilid lang ng kalsada. So wala siyang entrance, walang kahit anong babayaran. Basta be responsible lang kapag kayo pupunta doon para mag-picture. At kahit ganitong panahon ay safe pa rin ang maligo dito dahil hinaharang ng breakwater ang mga naglalakihang alon, kaya kalmado na ang tubig na malapit sa buhanginan. Life hack para sa mga vegetarian. Pabili mo ng mga tusok-tusok yung tropa mo, tapos makihingi ka ng suka. Saka mo ngayon ilabas yung iyong itlog na nilaga noong umaga. Plus suka, diba? Tokneneng pero walang walang harina. Tayo ngayon ay nasa Baler sa may Sitio Digisit. At dito matatagpuan ang isa sa mga pinakamagandang waterfalls ng Baler, ang Digisit Falls na nasa tabing kalsada. Ayun na yung kalsado, very accessible at syempre libre. Sa ibaba niya wala siyang pool, well meron pero mababaw. Sarap sana maligo, kaya lang mamadali na kami at kailangan din namin pumunta ng Aurora Lighthouse. Ito yung pinagcampingan natin last time ng solo, saan kumuha tayo nung bushcraft chair. At dito para sa akin yung pinakamagandang spot ng Baler, kasi ito yung pinaka least crowded. Tingnan naman, Sunday pero napakakonti ng tao. Tapos mura lang yung kanilang entrance dito. Pag sa Lighthouse, bayad lang kayo ng parking na 10 pesos plus 20 pesos yung inyong entrance sa kanilang property. Ito pa lang sumisilip na yung magandang view. Paano pa kaya doon sa taas? Mukhang malapit lang siya. Base sa galing sa isang hindi malakas sa hiking, madali lang yung trail. Sa akin talaga, sa lahat ng napuntahan kong dagat, yung sa side ng Pacific Ocean yung pinaka gusto ko. Pinaka maganda yung kulay. Pinaka rough din tuwing ganitong season, pero pagdating ng summer,
Pinaka-solid talaga sa mga bandang Pacific Ocean. So sa mga hindi pa nakapunta ng Aurora dyan, sana nakatulong sa inyo ang aming video kasama ng buong team Tiwalag. Shoutout kay Brother Eli ng Eli Motor. Sana masaya kang nagsosolo camping at nagluluto ng masarap na hindi kami kasama. Hanggang sa susunod nating istokwa ang kwento ng mga Budget meal. yan. Adventure. Isa pa. Hanggang sa susunod nating istokwa ang kwento ng mga Budget meal adventures. yan. Yung buko nilagay nila, yung murang buko, hindi yung bukong pangsalad. Kaya malambot at mas tasty. Siguro mas gusto ko lang na ano, mas toasted yung tinapay. Medyo masyado siyang malambot para sa palaman niyang buko na malambot din. So walang contrast. Pero masarap. Ayan, naabutan tayo Sir Christopher, isa sa mga taga-subaybay natin. At may shinare sa ating lugar sa Villa Aurora. Ayan yung falls na pinapakita niya sa cellphone niya. Na next time, siguradong pupuntahan natin. Yes, Thank you sa okay. pag-share.